Nainangutana na ako ba, ngano daw nga ako adong stand, isip po sa kadefensor katoliko, nganong di daw may pariho o di ta pariho og stand sa tawag ining mga obispo nga labi na karon nga init kaayong politika diri sa gitawag ug Pilipinas kay bago magud nag issue og kana bitong letter or tawag ining position the letter ang CBCP concerning sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kini politika sa ni mga sir ug mga mamha. Kaya gusto na ko klaruhon ba? Ngano man kay kung sa kuan pa ba kumo kay defensor katoliko ko dapat bisan pud nakita nako nga tawag ining sa akong paminaw mali og dili husto mosurda ko. Dili na pwede. Ngano man kay wala may pagtulunan ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana nga dapat parihot na og political stand nga sama sa Iglesia ni Manalo. Kung si isulti sa ulo, dapat maupod na itawag ining sundon sa membro. Mahitabo lang na kung unsa isulti sa ulo dapat sundon sa membro in terms of doctrinal matters o moral matters. So karon kini nga gitaog sitwasyon wala ko'y supak anang giingon nilang accountability. Kay gani mo nang ato ang gusto nga dapat accountable ang tanang mga opisyales sa ato ang nasod concerning sa ilang pagpanerbisyo ug pagpangalagad. If in case kung naa sila na himo nga sayop dapat accountable sila. Pero ang point nako kanang dili mi pariha og tawag ining stand, number one point nako. Anong isa lang man ang ilahang tawag ining gipanawagan. Nganong kadtong naay nag-file og impeachment against sa ato ang gitawag presidente nganong wala man tula suportay. Nga dayag naman kaayo, kabalo naman gyud sila nga naay mga muso ka leakings ba. Og dili lang kay usa ka witness ang nibarog, kundi daghan naay mga corroborative tawag ining informations and evidence nga maghatag og dako nga prueba nga naay nahitabo nga dakong kawat dinhi sa ato ang gitawag og nasod. So buti pasabot kung may accountability nganong diha lang ta mo focus sa usa, dapat tan-awon gyud ang tanan. So kung isa lang ang atong i-focus, wa ta magtan-aw sa gitawag og sa tanan, buti pasabot niya na selective ang ato ang gitawag og judgment. Kung selective ang atong judgment, possible nga naay nagpaduyong nga hatred ang ato ang tawag ini mga obispo or kita nga mga naatay gipiling mga politiko against sa usa ka politiko. Di ba? So kung tan-aw gyud nato, ang simbang Katolika sila man gud ang ato ang kuan sila man gud ang ato ang gitawag og kinibitang giya concerning sa maayong moral nga aspeto. Pero sa karon nga panahon, kita nato nga usa lang magabuok. Wala diha ko reklamo nga usa lang man kabuok. Naabi tayo tawag ini nag-file, wa man nalagi panawagan nga imbestigahin ninyo na. Kay daghang mga Filipino, daghang mga Katolikong Filipino, madisgrasya ng ilang kalaki tungod sa ilang dakong pagpangurakot sa atong gobyerno. Kung nagtan-aw sila anang 125 million or even gani half a billion, nganong wa man sila magtan-aw atong mga bilyones gyud. Pero ako ningon nga dito mo tan-awan na dapat tan-awon pod. Tan-awon pod na. Okay, para at least karon na naman ang impeachment tawag ini umaabot nga impeachment proceedings. O atuan ng tawag ining nunutan. Pero ang point nako, nganong katong mga nangagi hilom man kaayo. Labi na katong sa mga skandalo sa flood control scandals. Anong hilom kaayo nga atong mga obispo? Yung mga sila nga asimba-simba na good blood kay tawag anang kuan. Actually dili ko ninyo equation in terms of pagsimba. Nganong hilom kaayo? Diri sa Davao, daghan sila kuan kabalo man sa Davao. Majority of the priest here in Davao City, kabalo man taon sa stand. Dili lang ko musulti, kay dili man ko tawag ining wala man katungod nga musulti in behalf of them. Pero kabalo ko, majority of them, na may mga pipila nga dili gusto, pero majority of them, tawag ining pareha mag-stand concerning tawag ining politics. So karon, naay ni file og impeachment complaint, kabalo sila nga factual. Pero ang problema lang, wala na yung gidawat tungod kay kabalo naman ta naman sa administration. Pero nganong hilom mga itong mga obispo? Unya, kanang pagkahilom sa itong mga obispo concerning sa dako nga kurakot sa itong gobyerno karon, maka-apekto na sa pagtuo sa tao. Kaya bisan pagkapilat ng musulti nga, wala man kita mga obispo, mga pari nga mga yabag, di na maka-apekto sa Iglesia Katolika in terms of iyahang gitawag holiness, iyahang doctrine. Pero di pud nato gitawag og balikayan nga daghang mga kalag mga laglag tungod kay dili biya tanan nga lalom ang pagtuo concerning sa Catholic faith. Di ba?
mamahimo ng basihan nga daghang gitawag og mga Katoliko malaglag tungod kay di na mo tuo. Tungod kay naa na gitawag og political bias ang gitawag og mga judgment. So, kay dili man ta parehas ubang mga sikta nga higot ang ilong na ay tawag ining pangilong dako ay pisi kung asa ang leader didto bira. Kay dili man ta gusto na dapat ang atuang gitawag mga obispo dapat neutral siya kumbaga. So kung gipanawagan nila si Vice President Sara Duterte manubag kinahanglan kang tawag ining accountable sa imong gihimo ay mo appeal kag tawag ining musukan pa kinahanglan mo sunod ka sa proseso sa impeachment proceedings dapat pud unta magsaba pud sila nga kadtong dapat mga naas gobyerno dapat imbestigahan pud ning flood control nga gitawag og skandal issues and at the same time kini mga malita-malita nga giakusar sa gitawag og 18 Maris dapat imbestigahan na kay dako kay ng kwarta unya ang mga Filipino may magbayad ana so maabot kay dako nang kitang utang ikaduha nga tawag ini nga point kini giingon nilang human rights di ta mosupak ana ngano man kay ang objective sa human rights pag-amping gyud sa katungod sa tao so karon ang mahitabo singgit sa human rights alang ni adtong mga komunista pero kadtong mga tawo na kay batok sa gitawag komunista by hook or by crook, kung sukuan pa ba, kung naamanggaling sa nahimo nga tawag ng illegal ES, dapat silang manubag ni ana. Pero ang point niya na anong di sila mo singgit og human rights concerning sa rights, especially Bato de la Rosa. Anong di sila mo singgit ana? Nga naamon si katungod nga iyang i-contest ang maong gitawag og arrest sa ato ang local courts. Anong di sila mo singgit ana? Ngayon, di nila tagaan, sige, kung gusto na tagaan o higayon ang tao nga magbago, granted, without the meeting nga nakahimog sala, sumala pa nila. Si Bato de la Rosa, ngayon di man sila musinggit po nga dapat isundon ang proseso ana. Dapat ang korte sa Pilipinas ang tawag na mag-issue og valid warrant kay para mamahimong applicable ang warrant nga gi-issue sa ICC. Namla sa balaod. Di ba? Kanang ginangon Article 58, Article 59 sa Rome Statute. Dapat iagi sa ato ang gitawag og local court. Kay kung i-bypass ang local court, ang mahitabo niya na nahulog nga masalabaw ang ICC kontra sa ato ang gitawag og korte sa Pilipinas. Di ba? So, anong wala man sila misinggit about the tawag ining kuan, about the human rights ni Bato de la Rosa. Mingon sila nga, ngano man sa Rosa kani adto sa dihang na kung sa dihang nga tawag ining PNP chief siya, nagsinggit siya og tawag ining human rights. Kung musundog po kaniya, pareho na mo. Kung tinuod yun nga nagbarog mo about anang human rights, dapat pantay sa accused o kadtong tawag ining victim. Kung nagsinggit ka sa biktima nga, dapat na human rights ang biktima, katong gi-accuse po kay until nga di siya mahatagan og judgment sa korte nga convicted siya sa crime nga iyang gihimo, nagpabiling gihapon nga inosente siya sa batas balaod. So, asa man dito ang tawag ini mga human rights advocate? Tawag ini ko, mga human rights advocate. Asa naman? Ang point na ko, mga sir o mga ma'am, ba ako'y question concerning sa pag-implement sa balaod? Ba ako'y question about accountability? Ang question na ko, kanang impartiality ba, kumbaga? Tanaw na to ang tawag ng tinuo. Dapat dili ta partial lang. Ako, naman ko partiality, naman ko kagalingon na kong stand. Pero, gusto na ko nga di sa program gusto ko mag-neutral kung baga ngano man kay gusto na ko tinuod gusto na ko kamatuoran so kung gusto na to kamatuoran dapat mahitabo nga sige ako naman ko akong kagalingon conviction kamo na mo min kagalingon conviction pero dapat ang mag-create sa gitawag og panawagan dapat impartial siya so atong panawagan sa atong CBCP dapat mga monsenyor dapat impartial ta. Okay, wala ko supak nga nanawagan mo dapat outright gyud ang tawag ini kuan dapat forthwith ang impeachment gitawag og proceedings dapat himuon dayon ang impeachment trial after nga na-submit sa lower house ang impeachment complaint or impeachment article article of impeachment rather dapat tawag ining himo na ipahimo na kinala naman sa Senate pero karon nganong wa mo nanawagan about anang iskandalo karon sa atong gobyerno na left and right ang tawag ining kurakot, di man ninyo na ma-deny. Ayaw po ninyo na i-deny. So, ingon ana mga sir ug mga ma'am. So, sa kuha, wala ko'y, dili ko mong question, dili ko nang umbinsi nga muabin sa ko ang tawag ining stand. Ang point na ko mga sir ug mga ma'am, dapat
sa karon nga panahon impartial ang ato ang mga namunuan sa ato ang simbahan. Di lang kay usa ang tan-awon, dapat tan-awon ang tanan. Kay diha man nato maimplementar ang tama nga hustisya kung gitan-aw nato ang tanan, di lang kay ang usa ka buok. So ang nakasala sidutan, prograp tong mga inosente ayaw. Luoy, inosente asa hustisya din na, asa ang ilang katungod. Okay? So ana mga sermon na kumusta mga sa katunungutanan nako, mao na nga ako ang tawag ining stand. Na ako'y kaugalingon akong conviction concerning politics. Pero gusto na ko mamahimong neutral in terms of pagdapig sa ato ang gitawag og mga obispo. Kay sa nakita nako daghang tawag ining mga obispo nagsipanawagan og tawag ining hustisya niya pagkaman wa sila nanawagan atong hustisya gipamatay sa mga NPA. Di ba? Ingon ana ba? Wa sila nanawagan og hustisya ni abto mga gipamatay sa mga adik. Sa ko nang ingon dapat dili ta partial, dapat impartial ta in terms of leading the Catholic faithful concerning moral judgment. So yung na mga sir mga ma'am, gunta, masabtan ko ninyo. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid ko mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede niyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.